Wala po. Sa hanay po, Abigail, sino ang naliban sa inyong hanay? Wala po. Mahusay kung halos lahat-lahat ay kumpleto. Ako ay masaya dahil yan. Bigyan nyo nga ng tatlong palakpak sa inyong mga sarili. Ngayon naman, may inihanda ako mga larawan. Nais kong sabihin ninyo kung ano ang makikita ninyo sa mga larawan na aking ipapakita. Maliwanag ba mga bata? Opo. Pagmasdan ninyo ang mga nasa larawan ito. Ano nga ba ang nasa larawan ito? Langgam po. Magaling! Ano naman kaya ang susunod na larawan? Daga po. Mahusay! Ano naman ang nasa susunod na larawan? Ibon po. Tama! At ano naman kaya itong nasa larawan? Mansing po. Mahusay, mga bata. Palakpakan ang inyong sarili ng 3 beses. Bago tayo magsimulang magbasa, atin muna alamin ang mga kahulugan ng mga salitang hindi pamilyar sa kwentong ating babasahin. Maaari ba makibasa ng sabay-sabay ang ating isara mga bata? Panghusga, mapagmamataas, maramot, pangigis sa lamuha. Maraming salamat mga bata. Ang unang salitang hindi pamilyar ay suplado at ang kanyang kahulugan ay maaari mong basahin ang unang kahulugan, Stefan. Ito po ay tumutukoy sa pagiging mataray o hindi pala kaibigan. Salamat. Ang pangalawang salitang hindi pamilyar ay panghusga. Ang kanyang kahulugan ay maaari mo bang basahin ang pangalawang kahulugan, Abigail? Ito ay nangangahulugang mabilis na magbigay ng negatibong opinyon sa iba. Maraming salamat, Abigail. Ang pangatlong salitang hindi pamilyar ay mataas. At ang kanyang kahulugan ay maaari bang basahin ito, Princess? Pag-uugali, nagpapakita ng magiging mayama, mas mataas ang tingin sa iba. Maraming salamat, Princess. Ang pang-apat salitang di pamilyar ay pagmamaramot. At ito ay tumutukoy sa maaari ba itong basahin, Stephanie? Ito po ay tumutukoy sa pagiging madamot o hindi marunong magbigay sa iba. Maraming salamat. Ang huling salita naman na hindi pamilyar ay paigi sa lamuha. Maaari mong basahin ang kahulugan nito, Abigail? Ito ay pakikipag-ugnayan o pakikipagkapwa sa ibang tao. Magaling mga bata. Ang mga di pamilyar na salita ay inyo nang nalaman. Kaya ngayon, mas maunawanan ninyo ang ating kwento. Bago natin basahin ang kwento, ay ating munang basahin ang mga patnubay na tanong na siyang ating magiging gabay upang masigit na maunawaan ninyo ang ating babasahin kwento. Maaari mo bang basahin ang mga tanong, Jennifer? Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Saan naganap ang kwento? Ano ang mga pangyayari sa kwento? Ano ang problema na kinakaharap ng langgam? May tunggali bang nangyari sa kwento? Ano ang pinaka-panabik na bahagi sa kwento? Paano matapos ang kwento? Salamat, Jennifer. At sa pakikinig naman ng kwento, maaari mo bang ilakad sa buong klase ang mga dapat gawin habang nakikinig? Yes, Jennifer? Maupo ng matuwid, manahimik, huwag makipagdaldalan sa katabi, makinig ng mabuti, itaas ang kamay kung may katanungan, at tandaan ang mga mahalagang detalye sa kwento. Salamat, Jennifer. Ngayon, meron akong inandang kwento at ating itong babasahin. Ang pinamagatan ng ating kwento ay ang langgam at ang supladong ibon. Maaari niyo bang basahin, mga bata? Ang langgam at ang supladong ibon. Okay. Handa na ba kayo makinig? Opo. Noong unang araw,
ay hindi nagkakabali ang lahat ng hayop. Magkakaaway ang mga hayop na naninirahan sa lupa, sa tubig, at sa ere. Sino-sino ang magkakaaway, mga bata, noong unang panahon? Mga hayop. Magaling. So, saan sila naninirahan? Sa lupa, Sa tubig, at sa ere. So, si ibon ay mapagmataas at suplado. Hindi nyo kayang gawin ito ang wika niya. Yung mga nagagawa niya daw. Ang sabi niya, nararating ko ang lahat ng lugar sa pamamagitan ng kanyang pakpak. Sino ulit ang mapagmataas at suplado? Si Si ibon. ibon, magaling. So, saan? Paano siya nakarating sa iba't ibang lugar? Gamit ang Kanyang pakpak. magaling. Naiinis sa kanya si ibon, si langgam. Sobrang yabang ni ibon. Kundi pa natin alam na marami ang napapahamak sa kanila dahil sa kaya nilang lumipad. Oo nga. Sa ngayon naman, ibubuyog. So, sino ang pinapahamak nila ibon? Si langgam. Langgam. At ang sumang-ayon ay sino? Bubuyog. Bubuyog. Tama. Nagpatuloy ang ikot ng kanilang buhay. Kung maraming humahanga kay ibon, dahil sa paglipad, marami ding humahanga kay langgam dahil sa kanyang kasipagan, determinasyon. So, ano ang kinakahangaan kay ibon? Paglipad. Very good, Stephanie. So, ano naman ang kinakahangaan kay langgam? Kasipagan. Kasipagan, very good. So, tularan niya si langgam. Masipag. Hindi na kailangan utusan para tumulong sa kanyang magulang. Pangaralan ng ibon sa mga anak. So, ano ang sinabi ni inang ibon para pangaralan ang kanyang anak? Pwede bang pakibasa? Miss Abigail? Tularan ninyo si langgam. Masipag, hindi na kailangan utusan para tumulong sa magulang. Oo, tularan daw si langgam. Masipag, hindi na kailangan utusan. Sila ay may pusa. Ang wika ni ibon sa pagdidiscribe kay langgam. Nagpasikat lang si langgam. Masyado kasing maliit. Kaya hindi mapansin ang wika ni ibon. Ingit nga siya sa akin sapagkat makakalapad ako. Ano ang description ni ibon kay langgam? Maliit. Sabi nga niya, nakakalipad daw siya, hindi gaya ni langgam na sobrang liit at walang kakayaan lumipad. Nakaisip ng kalokohan si ibon. Hinintay niyang may buhat na pagkain si langgam nang bigla siyang bumaba sa harapan nito. Nagulat si langgam. Natapon ang buhat niyang pagkain. Tuwang-tawa si ibon. Ngayon, lingid kay ibon na may isa na mga ngaso ang nagmamasid sa kanya. Pinunterya siya nito habang nakadapa sa puno at tawang-tawa naman si langgam. So, sino na nakaisip na kalokohan? Si ibon. Si ibon. Tama. So, paano niya napagdiskitehan o nabigyan ng kalokohan si langgam? Ano yung ginawa niya? Hinintay niya may buhat. At pagkatapos nito ay lumapad siya. Pumunta siya sa harapan nito at kanyang itong ginulat. Kaya ano ang nangyari sa pagkain ni langgam na kanyang buhat-buhat? Tumapon. Okay? Tapos,
hindi alam ni Juan o lingid sa kaalaman niya na mayroong mga ngaso. Na may nangangaso kay ibon, kaya tinamaan si ibon. Nataplisan ng palasok si ibon. Bumagsak siya sa lupa. Saklolo! Sigaw niya. Nagulat siya nang makita kung sino ang dumating para sa kanya na para tulungan siya. Huwag kang malikot, ang sabi ni Langgam. Mabisa raw ang dako na ito. Nilagaan ni Langgam si ibon hanggang siya ay gumaling. So, saan dinapisan si ibon? Sa kanyang pakpak. So, sino ang sumaklolo kay ibon? Si Langgam. Very good. So, ano ang nilagay na lunas para kay ibon? Dahon. Sinabi niya dito na mabisa raw ito at huwag siyang malikot. Hiyang-hiya si ibon. Hinahamak niya si Langgam. Pero sa oras na tinitita, ang tumulong sa kanya ay si Langgam. Patawad. Sagas pa kanyang ugali ko, Langgam. Ang wika niya. Naging magkaibigan sila simula noon. At minsan, si ibon naman ang nakapagligtas kay Langgam. At dyan natatapos ang ating kwento. Ang aral ng ating kwento, mga bata, ay kung ano ang tinanim ay siyang aanihin. Nagustuhan niyo ba ang ating kwentong binasa, mga bata? Opo. Natutuwa ako kung ganun. Ang kwento natin binasa ay ang Langgam at ang subladong ibon. So, sana ay binatutunan kayo sa ating kwento. Ngayon, meron tayo mga tanong upang malinaw natin o malaman natin kung mas naunawaan nyo ang ating kwentong binasa. Dito, ang kwento na ito ay nakabatay, ang mga tanong na ito ay nakabatay sa kwento natin binasa. Ngayon, ang aking katanungan ay sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Miss Abigail. Ang mga tauhan po sa kwento ay si Langgam at si ibon. Magaling! Ang tauhan sa ating kwento ay si Langgam at si ibon. So, sino ang matulungin sa ating kwento? Miss Princess. Si Langgam po ang matulungin sa kwento. Okay. Si Langgam ang matulungin sa ating kwento. Siya rin ay porsigido at walang hinihinging tulong ay kapalit para sa kanyang tulong. So, ano ang ginagawa ng ibon kay Langgam? Maaari mo bang sabihin ito? Miss Princess. Princess May. Si ibon po ay kinukutyatin na maliit si Langgam. Okay. Si ibon ay kinukutya, minamaliit si Langgam, na kung saan ito ay masamang gawain na hindi dapat nating tutularan. Ang susunod na tanong natin ay, tinulungan ba ni Langgam si ibon sa kwento? Tinulungan ba ni Langgam si ibon sa kwento, class? Oo. Tama. Ngayon, tinulungan ni Langgam si ibon sa kwento kahit na lagi siyang minamaliit ni ibon, ay tinulungan pa rin niya ito. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Langgam, gagayahin mo rin ba ibang ginawa niya kahit palagi siyang niloloko ni ibon? Miss Princess? Opo, teacher. Gagayahin ko si Langgam dahil mahalaga ang pagtulong sa mga nangangailangan. Tama. Ang pagtulong sa ating kapwa ay kinakailangan dahil ito isang moralidad na rin. So, ako'y masaya dahil may natutunan kayo sa ating kwento. So, napakahusay ng mga iyong sagot.
Maaari niyo bang gayahin si Langgam na maging masipag at marunong tumulong ng mga nangangailangan ng walang kapalit? Class? Opo. Okay, very good. Ngayon mga bata, mayroon akong hinandang mga katanungan na nakuha sa ating kwentong binasa. Narito ang 7 elemento ng kwento. Ang tauhan, tagpuan, paksang diwa, kaisipan, punggalian at sukdulan, at ang wakas. Maaari niyo bang ulitin ang 7 elemento ng kwento mga bata? Tauhan, tagpuan, paksang diwa, paisipan, tunggalian, kasukdulan, wakas. Maraming salamat mga bata. Ngayon naman ay dumako na tayo sa katanungan. Ang mga tanong na ito ay pakibasa nga ng sabay-sabay mga bata. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Saan naganap ang kwento? Ano ang mga pangyayari sa kwento? Ano ang problema sa may tunggalian bang ito? Ano ang panabik Na bahagi ng kwento. Paano natapos ang kwento? Ano ang aral na nakuha ng mga bata? Maraming salamat mga bata. Ngayon naman, pakilahad sa mga klase kung sino-sino ang mga tauhan at kung anong elemento ng kwento ang kasama sa tanong. Maaari mo bang sagutin ang unang katanungan, Miss Abigail? Ang mga tauhan sa kwento ay ang langgam at ang supladong ibon. At ang elemento kasama dito ay ang tauhan. Maraming salamat, Abigail. Dahil ang tauhan, ito ay tumutukoy sa mga panahumi sa kwento na ating binabasa. Ngayon naman, sino ang gustong sumagot sa pangalawang katanungan? Archie, pakisagot. Saan naganap ang kwento? Sa tabi ng isang puno sa kagubatan at ang elementong kasama dito ay ang tagpuan. Mahusay! Dahil ang tagpuan, ito ay tumutukoy kung saan naganap ang kwento. Maraming salamat, Archie. Ngayon naman, dumako naman tayo sa pangatlong katanungan. Ano nga ulit ang pangyayari sa kwento? At ano ang simula, gitna at wakas at kung anong elemento ang kasama sa tanong ng number 2. Pangatlong katanungan. Miss Abigail, pakisagot. Ang simula, nakita ng langgam ang ibon at gustong makipagkaibigan. Gitna, hindi pinansin ng ibon ang langgam dahil sa kanyang kayabangan. Wakas, natutunan ng ibon ang kahalagahan ng kabutihan at pagiging magalang sa iba. At ang elementong kasama dito ay ang tanghay. Maraming salamat, Abigail. Tama ang iyong sinagot. Dahil ang panghay ay tumutukoy sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Sa ika-4 na katanungan, anong problema ang kinaharap ni langgam at kung anong elemento naman ang kasama ulit sa tanungan na ito? Miss Archie. Hindi pinansin ng ibon ang langgam kahit gusto nitong makipagkaibigan. At ang elementong kasama dito ay ang suliranin. Tama ang iyong sagot, Archie. Maraming salamat. Dahil ang suliranin, ito ay tumutukoy sa problema kinakaharap ng tauhan sa kwento. Sa ika-5 katanungan, may tunggalian bang nangyari sa kwento? Kung meron, ano ito? Anong elemento ang kasama sa tanong? Miss Abigail? Meron po, may tunggalian sa pagitan ng langgam at supladong ibon dahil sa ugali ng ibon na hindi pagpapahalaga sa iba at ang elementong kasama dito ay ang tunggalian. Maraming salamat. Magaling ang iyong sinagot. Dahil ang tunggalian, ito ay maaaring tao laban sa tao, tao laban sa sarili, tao laban sa lipunan, o tao laban sa kalikasan. Pang-anim na katanungan, ano ang pinakakapanabik na bahagi
Archie? Na ang kapatid ng ibon na kailangan niya rin ng kaibigan at magalang na pakikitungo sa iba. At ang elementong kasama dito ay ang kasukdulan. Maraming salamat, Archie. Magaling ang iyong sinagot. Dahil ang kasukdulan ay ang pinakamataas na punto ng tensyon sa kwento, kung saan narating ang pinakamatinding bahagi ng problema. Ang huling katanungan naman ay paano natapos ang kwento? Ano ang aral na nakuha ng mga tauhan? At kung ano naman ang elemento ng kwento sa nakasama dito? Abigail? Natapos ang kwento sa pagkatuto ng ibon na dapat siya ay maging magalang. Ang aral naman ay mahalaga ang kabutihan at respeto sa kapwa. At ang elemento ay kasama dito ang wakas. Maraming salamat, Abigail. Dahil ang wakas ay bahagi ng kwento kung saan natapos ang lahat ng kaganapan ay nalutas ang mga suliranin ng mga tauhan. Ang mga iyan ay mga halimbawa ng elemento ng kwento. Batay sa pakinggan, kwento o pabula. Ngayon, alamin naman natin kung ang ibig sabihin ng maikling kwento at pabula na dapat natin tandaan. Maaari mo bang basahin ang ibig sabihin ng maikling kwento, Archie? Ang maikling kwento ay isang maiksing salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayari kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may isang tintalan o impresyon lamang. Isa itong masining na anyo ng panitikan. Maraming salamat, Archie. Magbigay ng isang halimbawa ng maikling kwento, Abigail. Si Juan at si Alimang. Magaling. Dumako naman tayo sa pabula. Maaari mo bang basahin ang ibig sabihin ng pabula, Archie? Ang pabula, parabola o maalamat na kwento ay isang pampanitigang uri na binibigyang kahulugan bilang isang may piningkatang isip na kwento. Maraming salamat. Mahusay mga bata. Ang maikling kwento ay naglalaman ng mas malalim na kwento at karaniwang mga tao na may katotohanan, mga karanasan. Samantalang ang pabula ay mga kwentong may tauhan, hayop na nagsasalita at kumikilos ng parang tao na may layunin magturo ng aral o leksyon. Ngayon naman sabihin sa akin kung ano ang aral na natutunan ninyo tungkol sa maikling kwento na ating binasa kanina. Mary Joy? Natutunan ko po na ang pagiging matulungin ay mahalaga, katulad ni Langgam na tinulungan. Maraming salamat. Mahusay ang inyong kasagutan. Iyan, ikaw naman. Ang natutunan ko naman po ay ang pagiging matulungin sa iba. Tulad ng pagtulong ni Langgam kay ibon nang siya ay magutom na nagpapalakas ng pagkakaibigan. Maraming salamat, mahusay. Paano niyo naman may pakikita ang pagiging masipag at matulungin na gaya ni Langgam? Ana? Maaari ko pong ipakita ang pagiging masipag at matulungin sa pamamagitan ng pagtulong sa aking mga kaklase o kapwa kapag sila ay nangangailangan ng tulong. Sa pagiging masipag naman, susundin ko ang aking mga magulang at pagpupursigihin ko ang aking mga gawain. Mahusay. Mga bata, Mahusay mga bata, nakapagbahagi kayo ng inyong mga natutunan sa ating binasang kwento. Ngayon, bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng 5 palakpak. Ngayon naman, dyan nagtatapos ang ating aralin. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating aralin ngayon. Ito ay baunin ninyo sa inyong tahanan. Paalam mga bata!